At kaugnay ng firework-related injuries nitong salubong sa bagong taon, alamin natin ang update mula sa Jose R. Reyes Memorial Medical Center sa Maynila. Makakapanayam natin ang Chief ng Medical and Professional Services ng JRMC na si Dr. Jarla Gulmatico Flores. Magandang umaga po, Doc Flores. Hello, magandang umaga po, Ms. Susan. Magandang umaga po sa lahat po ng mga tagapanood ng unang hirit. Apo, Doc, hanggang sa mga oras na ito, may mga naitatala pa bang mga firework-related injuries? Yes, that's correct po. As early as 2 a.m. this morning po, meron pa pong pumupunta sa Jose R. Reyes Memorial Medical Center para po magpatingin regarding po sa fireworks-related injury. Oo. Kanina doon sa balita po namin, Doc, sinasabi po na 534 na sa buong Pilipinas. Ano? Sa ngayon, as Yes. we speak, ilan na po ang bilang ng mga naitala ninyo, kabilang na mga sinasabi niyo na tatanggap o dinadala pa dyan sa ospital? Yeah, from that 534 po, 112 po na patients ang pumunta po sa Jose R. Reyes from December 21 to January 3 po as of this moment. Mhm, mhm. So, hindi pa natin masasabi kung ano pa yung nadagdag dyan, pero sabi nyo nga, may mga dinadala. Usually, ano ho yung mga kaso ng mga dinadala dyan sa inyo? Paano ho sila nagtamo ng injury mula dito sa mga fireworks? Okay. Usually po, ang mga nagtatamo po ng mga fireworks-related injury, dalawa po yan kinakategorize natin sila, either active po or passive. Pag sinabi nating active, sila po yung mga talaga nagpapaputok. Yung mga passive naman po, ito lang po yung mga nanonood o yung mga nakatayo lang po dyan o kaya naglalakad po. Sa active po, 34 na po yung mga naputukan natin. At nakakagulat po sa mga fireworks-related injury na pumupunta sa atin ay mga passive lamang po. Ibig sabihin po, Oo. mga nanonood lamang po sila, 78 po na mga pasyente. Mm. So, ang mga kadalasan po dito, ang ating mga fireworks-related injury po ay mga unknown. Ibig sabihin, hindi nila po alam kung ano po yung mga tumama sa kanila. Sanhi po ng sila ay mga passive lang naman po. At sumunod po dito yung mga 5-star po, yung triangulo po, ito po yung nagsasanhi sa kanila. 17 po sa mga 112 na patients na to, 17 po yung mga tinamaan secondary po sa 5-star or triangulo na tinatawag nating paputok. And then followed by King Kong and then whistle bomb. So far, Doc Flores, ano yung pinakamalalang dinala dyan sa inyo? Dahil ho Um, dito sa mga fireworks na ito, paputok? Yes, ang pinakamalalang na idala po sa amin dito ay yung mga talagang naputulan po talaga ng kamay, Mm. asing nawalan po ng mga daliri po. Oo. Yun po, tapos po nagtamo po ng tinatawag natin na third degree burn injury po. Opo. Sa ngayon, hanggang kailan niyo po inaasahan na may mga firework-related injuries na dadalhin dyan sa ospital at hanggang kailan po kayo naka-alerto kaugnay nito? Actually, naka-alerto po kami hanggang pagdating po ng araw ng Nazareno eh. Mhm. Kasi po inaantabayanan naman po namin, yung susunod naman po Nazareno, magko-code whitening po tayo doon. Oo. So regarding po sa firework-related injury po, baka po hanggang around January 5 po, pwede po may mga dumating pa po sa mga pasyente sa ating hospital. Opo. Okay, sige, kami makikibalita na lamang. Maraming salamat po, Dr. Jarla Gulmatico Flores ng Jose Arias Memorial Medical Center. Magandang umaga po sa inyo, Doc. Salamat din po. Gusto mo bang mauna sa mga balita? Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube at tumutok sa unang balita.